Katuwang ng sambayanan sa pagbibigay kaalamang pangkalusugan. Doctors Online. Hatid ay libreng konsultasyon sa Himpapawid. Doctors Online. Kinilala bilang Best Science and Technology Program at itinanghal na Best Public Service Program sa 14th KBP Golden Dove Awards. Doctors Online. Kumonsulta na. Magandang hapon mga kaagapay. Welcome sa Doctors Online kung saan hatid namin ay libreng konsultasyon sa Himpapawid. Siyempre dito sa inyong himpilang 702 DZAS Radio TV. Kami po ay miyembro ng kapisanan ng mga broadcasters ng Pilipinas. Ako po ang inyong kaagapay sa kalusugan, Tolfi De Jesus, na makakasama niyo naman po sa loob ng 1 oras. Aba mga kaagapay, talaga naman napakabilis ng panahon. Kumakatok na ang Agosto, patapos na ang July. And syempre pag natapos ang August, September is just right around the corner. So alam natin talagang papalapit na tayo ulit sa mga Burr months natin. So all the more na talagang ang ating mga mental health issues ay pwede na mag-rise up given the fact of the holidays. Pero alam nyo ba mga kaagapay, napaka-special na edition po ito ng ating Doctors Online dahil po ngayong Wellness Fridays, hindi na po ako magiging mag-isa sa ating talakayan. Makakasama ko po ang dalawa sa mga bigating people ng EMPAT Corporation. Ang kanila pong operations manager na si Mr. Bodge Kadhit at of course ang clinical psychologist at Program Development Head na si Mr. Jeric Fugen. Kaming tatlo po ay mag-uusap tungkol po sa kung ano nga ba ang mga dapat na kaalam-alam ng ating mga listeners patungkol po sa mental health services na available sa ating bansa sa ngayon. And more importantly, ano po ba ang dapat niyong malaman kung kunyaring ano pong serbisyo ang mas nararapat sa inyong mga nararamdaman sa inyong kalusugang pangkaisipan. Kaya mga kaagapay, kung kayo po ay may katanungan tungkol sa ating paksa ngayong hapon, i-type, i-comment at ilagay nyo na yan sa ating chatbox sa ating Facebook Live at syempre sa ating YouTube channel na 702 DZAS FEBC Radio TV. I-like, i-comment at mag-subscribe na po kayo sa ating YouTube channel para po regular po kayo makakuha ng updates mula sa Doctors Online. Siyempre, makakalimutan ba natin ng ating mga tagapakinig sa radyo na nakikinig via 702 DZAS. Ayan, kaway-kaway sa mga nata-traffic ngayon, sa mga nagbabiyahe. Sana po safe ang inyong biyahe sa ngayon. Sa mga nasa opisina, Friday na. Diba? Maya-mayang konti, pwede nang umuwi. Diba? At talagang makasama naman ang pamilya for the weekend. Of course, sa ating mga OFWs na nakikinig sa pamamagitan ng internet streaming, magandang hapon po sa inyong lahat. Kahit nasa mampanig po kayo ng mundo, nandito ang FEBC para sa inyo. Siyempre, makakalimutan natin ang ating mga tagapakinig mula sa 1062 DXKI Coronadal at 1116 DXAS Zamboanga City. Ayan, magandang hapon sa ating mga kababayan sa Mindanao. Medyo matagal na akong hindi nakakabalik dyan, pero sana makabalik tayo sa DZAS para makita natin ang ganda ng Mindanao at makatingin muli ng durian. So, mga kaagapay, ngayong hapon, pag-uusapan natin ano nga ba ang mga mental health services na available para sa mga Pilipino. So, introduce natin muna ang ating mga panauhin. So, ngayon po, pag-uusapan natin mental health services. Sino-sino ba makakasama natin ngayon? So una, ang operations manager ng EMPAT Corporation, isa pong kilalang clinic na nagbibigay ng mental health services sa mga Pilipino via online services. Ang kanila pong OM na si Mr. George Patrick, also known si Bodge Kadhit. George, good afternoon sa iyo. Good afternoon, Sir Tolfi. Ayan, maraming salamat po at nandito po kayo ngayon. And of course, ang kanilang clinical psychologist and program development head na si Mr. Jeric Fugen. Siya po ay meron more than 20 plus years of experience in the clinical field at particular po na nagiging active po ngayon sa mental health scene for EMPAT. Magandang hapon sa iyo, Sir Jeric. Magandang hapon po sa lahat at magandang hapon, Sir Toby. Ayan. So mga kaagapay, tuloy po kayo sa Health Center ng Bayan kung saan kayo po ay mayroong libreng konsultasyon sa Himpapawid. Okay, pag-usapan na natin ngayon. Sir Jeric, ikaw muna ang una kong tatanungin. Bakit nga ba importante ang mental health at ano nga ba ang contribution nito sa ating overall na tinatawag na well-being? Yan. Sige, Sir Topi, maraming salamat. Pag sinabi po nating mental health, ito po yung tumutukoy sa kalagayan ng ating kalusugang pag-iisip o mismong kabuuang kalusugan. Ito rin po yung rason kung bakit tayo, a person or tao, ay
nagkakaroon po ng paraan para siya ay makakope sa mga nararanasan natin sa buhay, stress, kung meron po tayong mga desisyon na ginagawa sa buhay. Ito rin po ay very important o napakahalaga kasi ito po yung nagpo-control kung paano po tayo makitungo psychologically, emotionally, at makikitungo po natin sa ibang tao. At isa pa pong mahalaga dito, kapag hindi po natin ito na properly manage o na-handle ng maayos, ito po ay pwedeng mag-lead sa mas mabigat na problema o concern. It could lead po sa psychological disorder. Ayun. So kumbaga, pag kunyaring napapabayaan, pati ang functionality mo madadamay kapag ang iyong mental health ay wala sa tamang ayos. Totoo po yun, Sir Topi. Ayan. Nako, karamihan ng mga tao ngayon, Sir Derek, nagtatanong sa atin, ang mental health ba, nagbabago ba yan? Flexible ba yan? O ba yung tipong kung ano ka nung bata, siya rin pagtanda mo? Siguro, Sir Topi, ang pinakamahalagang halimbawa nito ay yung nakaraang pandemya. Di po ba? Noon, alam ko, Sir Topi, ikaw ay nagpa-practice din ng ating profesyon. Di ba? Napansin mo, ang lagay po ng ating profesyon before sa pandemya parang napakahirap lumapit sa atin, sa mga practitioner para magpatingin ng kanilang kalagayan, ng kanilang mental health. Pero after ng pandemya, dumami po yung nagpapatingin sa atin or kumukonsulta. Siguro po, yun po yung mas magandang term na pwede. So kumbaga para mas naging open na magpakonsulta. Opo. Yeah, okay. Opo. Kasi nga po, yung tanong mo nga kanina, Sir Topi, talaga bang nagbabago? Yes. Tandaan po natin, nagbabago po. Lalo po kung hindi natin nasasaayos kung paano po yung pag-handle natin. Halimbawa, di ba nabanggit po kanina kung ano yung mental health, yung ating coping. Kapag hindi po natin naayos yung ating stress na nararamdaman sa buhay, kung hindi po natin naharap ng maayos ang pandemya, talaga pong maaapektuhan po yung ating mental health at mababago po yung ating maraming pangyayari sa ating buhay. Ayan, sabi nga nila, adaptability is the key to your mental health effectiveness. So, kumbaga talagang magbabago at magbabago yan. O yan, mga kaagapay tandaan nyo, hindi porket babaero ka ngayon, hanggang pagtanda mo, babaero ka pa rin. Pwede magbago yan. Hindi porket may bisyo ka ngayon, hanggang pagtanda mo, may bisyo ka pa rin. May choice tayo, mga kaagapay. Pwede nating baguhin ang ating state of mental health. Sa mga kumakain ngayon, kung matakaw ka ngayon, pwede ka maging less matakaw pagdating ng panahon. So may pag-asa pa. Pero Sir Jeric, ito, tanong natin. Napakaganda ng sinabi mo, Sir Topi. Kaya lang, dati, kung ikaw ay dating matakaw, pwede ka lang maging mabawasan yung pagiging matakaw mo. Sana po sa ganung konsepto. Ganung direksyon. Oo, pero ang mahirap po, dati kang hindi matakaw, bigla kang tumakaw. Di po ba? Totoo yan. Kasi sabi nga nila, Sir Jeric, ang mga naapektuhan pag sa mental health natin, yung tinatawag na primitive behaviors, yung pagkain, yung pagtulog, di ba? Kaya kung kunyari, mga kaagapay, dati hindi ka masa. Alam niyo ba yung mga masa? Masandal tulog. Yan, di ba? Pag matindi stress mo, minsan nagbabago yan. Konting bagay, nakakatulog ka tuloy kaagad. Minsan naman, baliktad. Yung tipong hindi ka makatulog, tipong inuumaga ka na, gising ka pa. Di ba? Yeah, Pero katulad ng ganung mga bagay, Sir Jeric, yung mga ganung pagbabago, ano ho ba kadalasan ang causes kung bakit nagkakaroon ng mental illness ang isang tao? Alam niyo po, pag sinabi kasing mental illness, napakalalim po niyan Napakarami pong pinanggagalingan. Di ba? May sinasabi sila, yung mga nag-aaral po dito ng psikolohiya, di ba? Sinasabi nga nila, naku, may lahi kang ganyan. May lahi kang ganyan na pwedeng yun yung pinanggalingan ng mental illness. Tandaan nyo po, marami pong rason at marami po sa pamamagitan po ng malalalim na pag-aaral o research, marami pong rason kung ano po yung pinanggagalingan. Pwede po itong kombinasyon, yung pagkakasabi ko nga po, biological, psychological, tapos yung environmental factors, yung sa paligid. Sir Topi, maniwala ka, baka sa sobrang traffic, araw-araw, nung una okay lang sa'yo, baka kinaumagahan, bigla kang nalit at napagalitan ka ng boss, maya-maya nakatulala ka na lang, di ba? So, marami pong pinanggagalingan. Ito nga po katulad nga ng pagkakasabi ko, pag hindi po natin ito na-handle, marami pong trigger. Halimbawa po, meron po sa inyong lahi or biological na tinatawag. Pwede po itong matrigger. Pwede din po itong manggaling sa mga traumatic events, stress, abuso. Marami po yan. Katulad po nung pandemya, katulad nga po ng sabi natin,
hindi nagka-COVID, hindi ka tinamaan ng COVID. Pero ang nangyari, na-expose ka or nakita mo yung mga taong namatay dahil sa COVID. Yung po, pwede na po yung mag-trigger ng isang mental illness. Mm. So kumbaga talagang very varied ang pinagmumulan, hindi lang isang kumbaga kasi isip ng mga tao lagi puro lahi lang di ba? Pero it's just only one part. Yes. Sabi nga po nila, Sir Topi, complex. Yan, it's very Napakalawak ng complex. ating pinanggagalingan. Ayan. Pero lumalabas pala talaga, no? It's kumbaga, it's something genetic, it's something inside of you, and then your experiences will then trigger it from time to time. Yun, okay. Punta naman tayo kay Sir Bodge, ano? Sir Bodge, kung kunyari ako po ngayon ay isang tao na in need of mental health services bilang isang consumer, ano ho ba ang mga dapat kong expectation sa pag-avail ng isang mental health service? Well, marami kang dapat ma-expect sa pag-avail ng mental health service, no? Unang-una, um, alamin mo muna siguro kung ano yung talagang kailangan mo. Gusto mo lang ba na may makausap? O gusto mo ba talaga na malaman kung may sakit ka o wala? Dito ngayon papasok si Empath na ino-offer natin ang Empath Wellness Coaching. Meron tayong psychological at meron tayong psychiatric. So iba't ibang klase yan. Siguro ang difference lang nun, Sir Tofi, pwede nang i-explain yan ni Sir Jeric mamaya, ang difference ng psychiatric sa psychological para mas maintindihan ng mga nakikinig sa atin. At ang isa Ayun. pa, ang maganda sa Empath kasi, hindi nyo na kailangan pumunta sa isang lugar. Baka isipin nyo pa, paproblemahin ko pa yung traffic. Baka magkaroon kayo ng panibagong anxiety o stress sa pag-travel dahil sa sobrang traffic. Pwede nyo gawin is mag-book kayo sa website ng Empath, which is empath.ph. Makikita nyo doon kung ano yung mga services na ino-offer natin. For example, psychological or psychiatric or even the wellness coaching that we offer. Para makikita nyo, napakasimple lang dahil online po lahat. Napakadali po. Ayun. So kumbaga, ang lumalabas pala, Sir Poch, modality ang unang expectation, ano? Gusto mo bang online? Gusto mo bang face-to-face? So, kagaya ngayon, may mga clinic kagaya ng Empath na nagbibigay ng online na serbisyo. Aba, napaka-convenient ka naman. And at the same time, kahit nasa ang sulok ka ng mundo, basta ikaw ay Pilipino, pwede kang maserbisyuhan. O ayan, mga kaagapay, sabi nga ni Sir Jerry kanina, very complex ang pinagmumulan ng ating mental health issues. So all the more na kailangan meron kang kaagapay sa iyong kalusugan, 'di ba? Sa iyong mental health. And yan ang isa mong kailangan malaman. Anong modality ang gusto mo? Gusto mo bang talagang nakikita mo? Gusto mo pa kung gaano kagwapo si Sir Jeric, makita mo ng face-to-face? O kaya tipong gusto mong online? Yung tipong, yan, nag-uusap lang kayo via internet. Very convenient. So I think that's one. Ano? Pero Sir Jeric, balik tayo sa iyo. If I may ask, pag kunyaring ganito na gusto mag-avail ng isang tao ng mental health service, kadalasan hindi nila alam 'Di ba? Sabi nga ni Sir Bodge kanina, kailangan alam mo muna. Pero the problem is hindi nila alam. They don't know where to start. Kasi dati hindi naman talaga open na napag-uusapan ng mental health. So pag kanyari hong ganito, meron hubang mga steps kadalasan bilang isang consumer na pwede silang pagdaanan para malaman ano yung tamang daan ng receiving of mental health services or availing of mental health services? Sige, Sir Topi. Ganito, unang-una, sino po ba yung mag-a-avail ng service? Kung ikaw po ay estudyante, ang mga eskwelahan po, meron po silang tinatawag na guidance office. So pwede po kayong pumunta doon at humingi kayo ng konsulta. Meron po din tayong tinatawag na corporate o yung sa mga kumpanya. Usually po, sa mga kumpanya, halimbawa, ako po ay nagkakaroon na ng problema sa kumpanya regarding po sa aking mental health. So pwede po kayong dumiretso at makipag-usap sa inyong safety officer o kaya po ay sa inyong HR para mai-discuss po. Kasi alam niyo po, sa lagay po pupuntahan ko muna po yung HR. Sa pagkakataon po kasing ganyan, malalaman din po ng HR kung gaano po karami yung nagsasuffer doon sa kumpanya na pwede silang makagawa ng programa para po yung mismong kumpanya ang maghanap po ng provider o yung pwedeng magbigay ng mental health service sa kanila. Yun po. Kumbaga parang ire-request ng mga employees, Sir Jeric, parang ipepetition Yes. nila na we are in need already. Apo. Yun nga po Yan. yung ginagawa ng Empath Ang Empath po, hindi lang po tayo individual. Lumalapit din po tayo sa mga kumpanya o yung mga kumpanya, nilalapitan po ang Empath para kami po yung magserbisyo doon sa pangangailangan mental health ng isang korporasyon. At marami din pong
mental health provider ang gumagawa po niyan. Kasi po, sa paraan na po na yan, nasa-solve po natin yung problema ng isang empleyado. At tandaan po natin, Sir Topi, familiar tayo sa mental health law, di po ba? So, ang mga kumpanya po ngayon dahil po sa mental health law ay inoobliga ng Department of Labor and Employment na magkaroon po ng kanya-kanyang polisiya regarding mental health. So, yun po yung Okay. step pag mga empleyado. Yun din po yung step pag ikaw po ay isang estudyante. Pero yung tinatanong mo kanina, Sir Topi, paano kung ako yung isang individual? O nahihiya ako kasi Private na-stigma citizen, ako? kumbaga, Oo. oo. Papaano sino yung lalapitan ko? Ngayon, ito Sir Topi, marami pong paraan. Katulad nga po niyan, sinasabi ko, ano po ba yung kailangan nyo? Sabi ni Sir Bodge kanina, ano po ba yung kailangan nyo? So, unang-una po, maghanap po kayo ng nararapat na profesional. Okay? Diyan po natin makikita yung kaiba ng tinatawag na psychiatrist, psychologist, at mga guidance counselor. Ang guidance counselor po, basically sa school po sila, pero ang mga counselor po ay gumagawa din po ng counseling. Nagsa-psychotherapy din po sila. Alam Kumbaga, naman po, nagpo-proseso rin sila ng mga nararamdaman ng tao. totoo po 'yan. Okay. Ang psychologist naman po, alam naman po natin na ang psychologist, yan po talaga. Ang tawag natin diyan, Sir Topi, ay talk therapy. Tayo po talaga yung gumagawa ng talk therapy. Pangmatagalan o pang mas maikling solusyon sa problema ng mental health or concern. Yun naman pong mga psychiatrist, kung halimbawa po, masyadong mataas ang level ng anxiety mo. Pag ikaw ay sasakay sa jeep, nanginginig ka na at hindi ka na makasakay sa jeep. O kaya pag may narinig kang nabasag, nanginginig na yung katawan mo. Baka ang kailangan nyo po, bago kayo dumiretso sa isang psychologist, ay pumunta na po kayo sa psychiatrist. Baka kailangan po ng medikasyon o ng gamot. So napakahalaga po yung awareness. Ngayon po, dahil po sa teknolohiya, maghanap lang po kayo sa mga internet. Marami na po na nakalagay dyan. Pero tandaan nyo po ha, dapat lehitimong clinic lang po ang inyong puntahan at dapat tandaan nyo po, may batas na po sa mental health law, may psychology act na po na pinagbabawal po ang mga taong hindi lisensyadong mag-practice para magbigay po ng tinatawag na psychotherapy at assessment. Ngayon, Sir Ayan. Topi, halimbawa, sinabi nung ayoko munang magpa-counseling, gusto ko muna mag-assessment ako, gusto ko kasing malaman yung kalagayan ko. Kami pong mga psychologists o tayong mga psychologists, Sir Topi, ay meron din pong tinatawag na assessment na pwede mo ring gawin. Okay? Tandaan niyo po, maraming kumpanya po ang nagbibigay po ng advice. Hindi naman po kinakailangan kaagad na bigyan kayo ng therapy. Pwede po kayong magtanong. Halimbawa, sa Empath, mag-inquire po kayo. Meron po sila doong tinatawag na customer service. Magtanong po kayo doon. Tanungin niyo lang po kung ano yung pangangailangan niyo. Hindi lang po Empath, pati po yung mga ibang mental health provider. Magtanong po kayo at sasabihin naman po nila kung ano po yung nararapat. Yun nga lang po, kami po kasi sa Empath ay mas ano po kami, mas structured or mas maayos po yung aming prosesong ginagawa para matulungan po talaga namin yung ating mga kliyente. Ayun. Yan. Yung ganyan ba, Sir Jeric, for example, base sa kinikwento mo, nagsisimula muna tayo sa local. Kumbaga, kung ikaw ay taga-eskwela, diyan ka muna sa school mo. Oh, Kumbaga, wag mong i-bypass yung guidance counselor. Kasi lalo na kung sa eskwela, ang kagandahan dyan, mga kaagapay, libre yan. Kasama yan sa serbisyo ng inyong eskwelahan sa inyo. And I think, lalo na ngayon, sabi nga ni Sir Jeric, mga kaagapay, meron tayong mental health law na talagang inoobliga na ang mga institusyon, whether yan ay pampubliko or pribadong paaralan, ay dapat magkaroon ng guidance counselor or school psychologist na talagang kumbaga hahalili sa mga pangangailangang mental ng ating mga estudyante. Ano? So katulad doon, pwede naman po yun, Sir Jeric, na sa guidance counselor ka muna. Pero kumbaga, kapag hindi na kinaya ng powers ng guidance counselor mo, dyan yung tipo ngayong lalabas ka na. Kapag ganun ba, mas maganda ba, Sir Jeric, na si guidance counselor ang makipag-coordinate o tipong ikaw muna bilang isang estudyante? yan, Sir Topi, medyo maganda yung tanong mo kasi alam niyo po, marami po sa aming mga kliyente na nagtatago po doon sa tinatawag na stigma nga po. Mm-mm. Minsan, ayoko nang pumunta sa guidance kasi pag pumunta ako sa guidance, baka malaman pa ng eskwelahan yung problema ko. So hindi na mo alam niyo po ang guidance counselor magbibigay po sa inyo yan ng magandang gabay. Sila po mismo magbibigay po sila sa inyo. Sabi ko nga kanina, 'di ba, ang mga guidance counselor po ay nagpo-proseso din. Nagpo-proseso din. So napakaganda po noon. 'Yon. Pero nasa sa inyo po 'yan. Kung gusto niyo po na pumunta po kayo sa
guidance counselor maganda. Yun nga lang po, sinasabi ko na kung kayo po ay estudyante at meron po kayong guidance counselor, mas maganda pong dumaan muna tayo sa guidance counselor. Dahil sila po mismo magbibigay sa atin ng magandang gabay. Pero Ayan, kung kayo naman po, pwede na kayong dumiretso din kung yun naman po ang gusto nyong mangyari. siguro I think ang advantage lang siguro kung nag-guidance counselor ka muna, Sir Jeric, si guidance pa lang, tipong masosort out na kung anong klaseng serbisyo ang mas nararapat sa'yo. Tsaka again, ang sabi nga natin dito mga kaagapay, the mere fact ho na minsan isa sa mga considerations din sa mental health service is kung gaano kamahal. Talaga naman minsan talagang mabubutas ang bulsa mo, depende sa kung kanino ka magpupunta. Talagang tipong mahihirapan yung ating mga kaagapay na tipong mag-avail ng mental health service. So your guidance counselor is good. I think bago tayo mag-break, clarify ko lang Sir Jeric, pati ba yung mga community health worker, halimbawa yung mga nasa barangay health center yan, may mga training din ba yan to at least receive some level of processing for the mental health of their constituents? Yan po. Kami po sa EMPAT ay nagsasagawa po ng tinatawag na psychosocial support training. Ibig sabihin po, nagtitrain po kami sa komunidad, sa eskwelahan, or even sa loob po ng kumpanya na i-train po namin yung mga non mental health professionals o even po barangay para kung ano po yung dapat nilang gawin. Meron pong mga barangay sa kagandahang loob po ng ibang barangay na kaya po nilang mag-hire ng mga mental health workers na kaya pong gumawa ng tinatawag Sir Topi ng tinatawag na psychological first aid. So yan, nagsasagawa po sila niyan. Yung mga social worker po, gumagawa po niyan. Ang DSWD, gumagawa po niyan. Ang barangay din po, kung di po ako nagkakamali, nagkakaroon din po sila, Sir Topi, ng tinatawag na regular na training para sa tinatawag na psychological first aid o psychosocial support training. So pwede nyo rin po silang lapitan sa mga ganitong pagkakataon. Tsaka ang barangay po, Sir Topi, ay nagbibigay din po ng rekomendasyon. Halimbawa, kung hindi po kaya ng barangay, bibigyan po nila kayo ng rekomendasyon para pumunta po kayo sa DSWD o mismong yung pong ating mga lokal na ospital, Sir Topi, sa Government hospital. Opo, meron din po yung mga psychological department at may mga psychiatric department. Usually po, minsan ang nagbibigay po ng endorsement o ng referral ay nanggagaling po direkta sa barangay. So tama yung sinabi mo, ang first responder sa komunidad ay yung barangay, yung pong ating mga opisyal ng barangay dahil sila po ay tinitrain din. At kami din po sa EMPATS, ulitin ko po, ay nagtitrain din po ng mga tao para alam po nila yung gagawin sa gantong mga pagkakataon. Ayan, naku mga kaagapay, no, grabe. Umpisa pa lang yan, first half pa lang yan ng ating session ngayong hapon with the guys from EMPAT, si Sir Jeric at si Sir Butch. Mamaya, pagkatapos ng ating break, itutuloy natin ang ating talakayan. Kaya mga kaagapay, kung kayo po ay may mga katanungan na patungkol po sa availing of mental health services, i-type nyo na yan, i-comment nyo na yan sa ating chat box, sa ating FB page, sa ating YouTube channel para po masolusyonan at mabigyan natin ng kalinawan ngayong hapong ito. Samantala, magbibigay daan muna tayo sa ating mga health tips para sa mga karagdagang kaalaman patungkol sa kalusugan. Doctors Online, ang health center ng bayan. Health Tips. Ang schizophrenia ay isang mental illness kung saan ang individual na may ganito ay iba ang pag-unawa sa realidad. Nakararanas sila ng hallucination o guni-guni, delusyon at pagkalito. Kapag may schizophrenia, nangangailangan sila ng panghabang buhay na treatment. Para hindi maapektuhan ng tuluyan ang normal na pamumuhay ng isang taong may schizophrenia, narito ang ilang paraan para ma-manage ito ng mabuti. Una, therapy. Makatutulong ang psychological treatment para matukoy ang klase ng medication na kailangan ng pasyente. Kabilang na rin dito ang pamamaraan kung saan inuunawa ang pinagdadaanan ng taong may schizophrenia at paano haharapin ang challenges na dala nito. Pangalawa, antipsychotic medications. Ginagamit ito para makatulong na makapag-isip ng maayos o makapagpatuloy sa mga normal activity sa pang-araw-araw. Nakakatulong rin ito para matugunan ang pangangailangan sa pag-iisip na mayroong mood disorder at iba pang mental illness. At pangatlo,
Coordinated Specialty Care o CSC. Ito ay kombinasyon ng therapy, medication at pakikipagtulungan sa pamilya ng taong may schizophrenia para mapabuti ang kalagayan nito. Ang health tips na ito ay hango sa rightmed.com.ph at hatid ng 702 DZAS FEBC Radyo TV. Doctors Online. Iyo ang tanong. Kay Doc ang sagot. Nagbabalik po ang Doctors Online. Muli ako po ang inyong kaagapay sa kalusugan, psychologist Tofi De Jesus. Nakasama nyo pa rin po ngayong hapong ito. Yan, meron tayong mga guest ngayong hapon na ito. Si Mr. Jeric Fugen, isang clinical psychologist at Program Development Head ng MPAT Corporation. And of course, si Mr. Bodge Kadhit na Operations Manager ng MPAT. Ayan, magandang hapon po sa inyo, gentlemen. Magandang hapon po, Sir Tofi, at sa mga nakikinig. Ayan. So, ngayong hapon po mga kaagapay, pinag-uusapan po natin ang availing of mental health service. Kanina nga nasabi nga ni Sir Jeric at ni Sir Bodge na importante na maging informed ang ating mga kaagapay, lalo na sa pag-i-involve ng kanilang sarili for availing mental health services. Balik naman muna tayo kay Sir Bodge. Sir Bodge, ganito po yan. Yung ibang kaagapay natin, tipong nagtatanong, matagal ba ang pagkakaroon ng availing of mental health services? Inaabot ba ng gaano katagal yan? Kasi syempre iniisip nila, baka nagsabi ako ng problema ko ngayon. Kailan ko malalaman kung paano ang solusyon dito? So paano po ba yung usual na proseso niyan? Okay, siguro ang dapat ko explain para mas maintindihan ng mga listeners natin, Sir Tofi, is from start kung paano ka magbo-book kay MPAT hanggang sa proseso ng session. So para makapag-book ka, depende kung anong availability mo. Kung pwede ka, let's say, bukas at may available schedule kami, pwede nyo na po i-book yan sa aming website. Ngayon, kung tinatanong kung Sir Tofi, kung ang question is about gaano katagal ang session, normally it will only take 1 hour po ang session natin. At nasa sa inyo na po mga psychologist kung kailangan pa ba ng follow-up session or hindi na. Yung follow-up session, i-recommenda rin po kayo ng ating mga psychologist na po pwede nyo rin pong i-book sa aming website. Ayun. So kumbaga, hindi naman pala automatic, lahat puro psych testing ka kagad. Kasi yung iba nalulula, yan ang narinig ko sa mga consumers natin, sa ating mga kaagapay na tipong yung iba daw, pag nagpunta ka sa clinic, i-assess ka kagad. Libo-libo daw ang kinagastos for assessment. So hindi naman pala automatic. Hindi naman po talaga automatic. Depende pa rin po yan sa rekomendasyon ng psychologist nyo or ng attending psychologist or psychiatrist nyo. Mas maganda po kung gusto nyo po talagang malaman, aside po sa consultation nyo sa inyong psychologist, at gusto nyo po talagang written, nasa papel na nakasulat, po pwede rin naman po kayo mag-take. Kung kaya rin naman po ng bulsa natin, pwede nyo rin naman po, at ino-offer din po yan ni MPAT. Ayan, okay. Sir Jeric, balik tayo, sa ating mga consumers, kadalasan sinasabi nila, etong psychotherapy, ilang buwan ba ang ilalagak ko dyan? At gaano kadalas ba dapat yan? Yan ba tipong as fast as 1 month, tapos kagad ang problema ko? Talaga bang, kasi parang iniisip nila ang psychologist, miracle worker na tipong pag kumausap ka, tapos ang problema mo. Pwede ba nating bigyang linaw to para mas magkaroon ng maayos na expectation setting ang ating mga kaagapay? Sige, paliwanag ko po. Yung unang session po sa isang psychologist, ang tawag po namin dyan na intake session. Ibig sabihin po, wala pa pong therapy ang gagawin. Ibig sabihin, makikipag-usap sa inyo ang psychologist para alamin po kung ano po ba talaga yung kondisyon. Kasi nga po, minsan, dyan pa lang po sa unang session, nakikita namin na, tandaan mo, Sir Topi, hindi namin ito matutulungan kaagad kasi ito ay merong tinatawag na mental disorder na kailangan ng gamot. So kahit na anong gawing pagsasalita niyan, kung siya po ay chemically na nakukontrol ng kanyang brain, ay mahihirapan po talaga siya. Kaya during po intake session, inaalam po namin ang lahat ng impormasyon. Doon po malalaman, yung sinabi kanina ni Sir Bodge, Sir Topi, testing ba kaagad? Doon rin po malalaman kung kailangan po ba talaga ng assessment.
Yan. So doon po sa unang session, doon po kaagad. Tapos doon rin po malalaman kung kailangan po ba ng psychiatric consultation. Ngayon, yung sinasabi mo kanina, tayo ba ay miracle worker? Actually, hindi po kami miracle worker. Kayo po ay tinatawag naming miracle client. Ibig Ayun. sabihin, Yung kliyente opo, pala ang miracle, okay. opo, dahil ang paggaling nyo po ay dumidepende po sa aming mga kliyente, hindi po sa amin. Kasi kami po ay narito para tulungan or i-guide kayo. Makinig po kung ano po yung concern nyo. Kami po ay tinrain para tulungan, hindi po para, dahil ang pagkakaroon po ninyo ng kaayusan ay nagdidepende po sa inyo. Kasi minsan yung iba pong mga kliyente namin, talagang kung ano yung gusto nilang mangyari. Natatawa nga ako, Sir Topi, minsan meron akong isang kliyente na sinabihan ko na, oh, kung hindi mo talaga ito yung gusto mong mangyari, parang hindi tayo fit sa isa't isa. Diba? May mga ganung pagkakataon ba, Sir Jeric, na tipong hindi fit yung psychologist at saka yung kliyente? Pwede bang Opo. mangyari yon? Ang isang maayos po na psychologist ay dapat pong sabihin, dahil tayo lamang po ay mga profesional, tayo ay trained para gawin tong mga bagay na to, pero hindi rin po natin masasabi na sa lahat ng pagkakataon ay successful po tayo. So napakahalaga po ng tinatawag na pagiging fit o yung pagiging match sa isa't isa. Dahil sa una pa lang po, pag hindi po kayo nagkakasundo or hindi po magkasing-ayon yung therapist at yung kanyang kliyente, hindi po magiging matagumpay yung session. Ngayon, yung tanong mo kanina, tatagal ba ng 2 taon? It could be 3 months, it could be 1 month, it could be 1 or 2 sessions, but it could prolong up to 2 years or maybe 3 years. Meron po akong mga kliyente na pagkatapos po ng 6 na buwan na session, hanggang ngayon po, kliyente ko pa rin sila in a way na, sir, magpapabook po siya or magme-message sa akin, pwede po ba tayong magkaroon ng session? Kasi, pero, as much as possible, tinatanggal po natin yung tinatawag dependability sa isang psychologist. Pero kung gusto ko lang naman mag-open, sir, gusto lang kitang makausap, gusto ko lang pong magsabi sa iyo ng aking dito, yung aking pong kalagayan sa ngayon. Yung estado niya, kumbaga yung mental health state niya, yes. Salamat, Sir Topi. Yung kanyang estado, ito po ako ngayon. Kasi gusto ko pong magpasalamat sa inyo dahil ito na po ako ngayon. May magagandang pong pagkakataon. Pero hanggat maaari, tinatanggal nga po natin tinatawag na therapist dependability. May tinatawag po tayong ganon. Yung nagdidepende na po sila sa mga therapist. Kasi nga po, ang atin pong layon ay ang isang kliyente po o isang tao ay makatayo sa sarili niyang paa. Ma-empower, kumbaga. Ma-empower. Ayan, okay. So, kasi may iba, ang sasabihin ganito. Kunyari, meron akong major na life decision na aking gagawin. Magpapakasal ako. Okay? Kailangan ko bang isangguni yan sa psychologist? O ba? O kaya tipong, pagod na ako sa kakatrabaho. Yung aming boss, wala nang ginawa kundi mag-utos sa amin. Hindi na natapos ang aming trabaho. Gusto ko na mag-resign. Yung ganyan ba dapat sinasangguni ba yan sa psychologist? Ano po yan eh. Kung ang isang bagay na ginagawa mo sa ngayon ay nakakaapekto na sa iyong araw-araw na pamumuhay, halimbawa sa pagtatrabaho. Halimbawa, yung sinabi ko nga kanina, traffic. Traffic ay parte lang ng buhay. Pero kung napapansin mo, yung traffic ay nag-iinit na ang ulo mo or nagtitrigger na para hindi ka na makapag-function ng maayos. Halimbawa, dahil sa traffic, pag uwi mo sa bahay, minumura mo o sinisigawan mo ang asawa at mga anak mo, then there's something wrong. Ibig sabihin, hindi na po normal yon. Yung pong dating normal mong ginagawa ay hindi na, nakakaapekto na sa yung dating normal na ginagawa. Then, dito po yung pagkakataon na dapat yung pong isipin na dapat na kayong kumonsulta. Yan ba yung tipo, Sir Jeric, na tipong kunya, nasa traffic ka, napapaaway ka na sa kalsada, naninigaw ka na sa kapwa mo driver, ayan, medyo agresibo ka na. Nako, mukhang kailangan yata ako magpakonsulta pala, lumalabas. Parang ganito, Sir Toby. Before pandemic, sasabihin, nung pong pandemic, lumabas na lang po yung gantong mga symptoms sa akin. Takot na po ako sa ganto, takot na po ako sa ganyan. Pero, nung kinausap siya ng isang psychologist, lumalabas na even before pandemic, meron na pala siyang ganoong mga eksena o may mga ganoon na palang pangyayari sa buhay niya. May tendencies na, kumbaga.
Opo, ibig sabihin na Oh, trigger okay. lang siya ng pandemic. Papaano po kaya kung dumaan pa po yung isa pang pandemic or isa pang Opo. tragedy or isang pangyayari? Yung mga bagay na yun po, yung mga dapat nating pagtuunan ng pansin. So lumalabas ba, Sir Jeric, pag nagpa-session ka rin, nandun din yung factor na parang i-empower ka, tapos i-build up yung capacity mo, parang future proofing, so to speak, na para pag may umabot na ganito, may alam ka na kung paano ka magsosolve. Ganito yan, Sir Topi. Unang-una, habang kasi ikaw ay nasa unang session, gulong-gulo pa yan. Di ba? Mm-mm. Ang ginagawa po ng mga psychologists ay i-empower ka nga. Ikaw po yung magbi-build. Di ba? Hindi si psychologist ang magbi-build ng buhay mo. Ikaw po, i-empower ka. Ikaw na yung kasi hindi ako makapag-desisyon. Sabi mo, magpapakasal ba ako bukas or magpapakasal ba ako next week o next year? So aalamin natin, di ba? Yung iba siisipin, napakasimpleng problema. Pero Oo, dapat, sipin, love life mo yan eh. oo. Pero kung titingnan mo, bakit kailangan mong problemahin yung petsa ng pagpapakasal mo? Hindi ba mas may malalim na rason kung bakit nag-iisip ka kung bakit ayaw mong magpakasal o nahihirapan kang pumili ng petsa or ng date ng pagpapakasal mo? Diyan ka tutulungan ngayon ng psychologist na alamin kung ano yung pumipigil sa'yo o ano yung nagiging rason bakit hindi ka makapag-decide. Pero at the end of the day, hindi po si psychologist ang magde-decide ng date ng kasal mo. Bandang huli, Ikaw pa ikaw pa din. rin. Kumbaga, ang ginawa lang dun is that binuksan kung ano yung mga considerations na dapat mong tignan. Tama. Ayun, okay. Actually, Sir Jeric, meron tayong questions mula sa ating mga listeners, ano? Okay, meron tayong dito. Ito sabi niya, magandang hapon po. I am diagnosed with anxiety and depression. Jobless po ako since the pandemic and I'm trying to get a job. Any ideas kung anong job ang fit sa akin? Yeah, katulad yan, nalilito na tuloy yung tao. Ano ba talaga ang trabaho na akin? Bakit? Minsan may mga ganyan, ano? You go Mm. to a job, nagtatrabaho ka naman, pero parang walang fulfillment. Anong may tutulong ng psychological service sa ganyan, Sir Jerry? Unang-una po, kasi anxiety, depression po, tandaan niyo po, ay tuturuan po kayo kung paano po mai-handle at tuluyang mawala po yung nararamdaman yung anxiety. Ito po ba ay through psychotherapy o through medication para ma-handle niyo po? So, kaya po kayo nahihirapang makakuha ng trabaho ay dahil yung pong pagkakaroon niyo ng anxiety, depression, ang pumipigil po sa inyo para makapag-function po kayo ng maayos. Mhm. So, hindi po yung kawalan ng trabaho ang problema or concern, kundi ayusin niyo po yung kalagayan niyo pong psychological or mental health. So, bago po tayo mag-isip po kung ano po yung trabaho, tingnan po na po natin yung kalagayan natin. Kasi kahit na po tayo ay magkatrabaho, ito pong anxiety, depression, katulad nga ng sabi nyo, talagang ito po yung nagiging problema. 'Di ba? Maaaring itong anxiety depression ko, ang rason ko kung ba't hindi ako maging permanente sa trabaho or hindi ako makukuha ng stable na trabaho. So nasa-solve po ang anxiety depression. Marami po kaming kliyente na ganyan po ang kalagayan sa ngayon. I-manage po natin 'yan. Sabi nga natin, hindi man siya mawala ng tuluyan, pag-aaralan po natin kung paano po ma-manage ang anxiety at saka yung depression. Pag Kumbaga, kaya na-manage mo nang dalhin. Opo, kasi ang hirap naman po, alam nyo, pag tumingin po kayo sa Google at tumingin po kayo sa internet, ano po yung mga trabaho? Marami, encoder, ganyan. Pero ang realidad po, hindi naman po dapat, kung ikaw po ba ay tapos ng teacher, di ibig sabihin dahil ako ay merong anxiety depression, mag-aaral ako ng data management or ng IT, dahil yung po yung napipit na trabaho para sa may anxiety depression. Di po ba? Tandaan nyo po, na ma-manage po yan or tuluyan pwedeng mawala ang anxiety at saka ang depression. Ang dapat lang po ay tamang paghanap po ng solusyon or paglapit po sa mental health professional. Maaaring sa psychiatrist, psychologist, o kung meron pong available na counselor, pwede rin po nilang i-handle yan. So, kumbaga, invest in yourself first para makuha mo yung mga resultang gusto mo sa iyong buhay. Baka kasi nalilito siya, Sir Oo, Topi, hindi mukhang anxiety very confused depression. na. Oo, baka ang sinasabi niya yung kanyang sariling personalidad. O baka ako po ay mahiyain. Ano po ba yung tamang... Baka hindi naman anxiety depression yan. Baka mamaya ikaw anong tawag ba dito? Yung introvert, di po ba? Mm. O baka yun yung sinasabi mo. Baka, Mahiyain ako. baka kailangan lang ng improvement sa communication skills. O, Baka yung confidence kailangan may ano. Yan. Okay, meron pa tayo isa dito. Sabi niya,
I want to say something po. Isa na to sa mental problem ko since I was a kid. I am always nervous. Ever since, kahit maliit na bagay lang, is kinaka-nervyos ko. I'm trying my best to be very brave and to be strong, but in my mind, talaga namang ninenervyos ako kahit maliit pa lang ako. Ano ho ang pwede kong magawa dito? Yan. So lagi Okay. siyang nervyoso. Opo, siguro po dapat muna po. Tandaan niyo po 'di ba nabanggit ko kanina yung level ba ng tinatawag na anxiousness mo o yung pagiging nervyoso mo ay nakakaapekto na sa buhay mo, po ba? Kasi kung yan po ay tuluyan na nakakaapekto o nahihirapan ka na para i-manage to. Halimbawa, hindi ka na makapagtrabaho, hindi ka na makasakay ng jeep kasi inaatake ka ng anxiety. Baka mamaya po, meron pong bagay na kayang ituro namin na baka kaya mong makuha sa grounding o kaya sa deep Kumbaga para breathing. ma-stabilize siya. Opo, pero meron ding mga bagay na baka kailangan mo ng talagang medikasyon. 'Di ba? Tsaka alamin po natin kung ano po talaga yung pinanggalingan ng pagkakaroon mo ng anxiety o yung nervyos. Ano po ba yung pinanggalingan? Kasi hindi naman po yung basta lumabas na lang meron po yung pinanggalingan. Yung po yung unti-unti nating aalamin kasi yung po yung re-resolvehin natin. Tandaan nyo po, pwede kayong matulungan ng gamot para makontrol nyo po yung anxiety nyo, pero at the end of the day po, dapat pa rin po nating malaman kung paano po natin siya mamamanage na hindi na kinakailangan ng gamot. Okay. Kumbaga yung gamot para lang kahit papaano humupa, mas maging manageable yung nararamdaman mo, pero yung pagpapalit ng pag-iisip, abay nasa pasyente pa rin. Yeah, totoo po yan. Ayun, okay. Kasi kawawa naman, bilhin mo, ito simula pa lang nung maliit, talagang ganito na nangyayari sa kanya. So kumbaga talagang alam mong may pinagdadaan ng matindi. At saka sabi mo nga Sir Jeric, kapag tumawid na sa pang-araw-araw ng pamumuhay, all the more na dapat talagang, kumbaga inaano na, tinitignan na. Opo. Kasi kung Yan po hindi, yung mga, ay sorry Sir yeah, go ahead. Yan po yung mga ganyang pangyayari na simula pa po pagkabata ay nararanasan niya po yan. Yan po yung mga isang bagay po na dapat talaga ikonsulta sa isang professional para malaman po natin. Dahil ako po naniniwala ako na pwedeng nagkaroon na yan ng epekto sa kanyang buhay, sa kanyang paglaki. Kumbaga parang pati tuloy yung mga opportunities na pwede sanang open sa'yo dahil sa yung mga nararamdaman, nagiging hindi mo tuloy maabot, kumbaga. Na de-deprive ka tuloy sa mga pwede mo sanang nakamit bilang isang tao. Okay, last question, Sir Jeric. Sabi dito, paano po ba malalaman kung ako po ay may ADHD or anxiety or depression? Meron bang paraan dito sa ganun na ginagamit sa psychological services? Opo, kailangan pong magpa-konsulta kayo. Tandaan niyo po, yung pareho po kasi, ang pareho pong resulta niyan ay pagkakaroon ng kakulangan ng motivation. Minsan po, ang hirap mag-focus. Kasi di ba, pag ikaw ay may anxiety, hindi ka makapag-focus. Kulang din yung attention mo. Ganun din naman, kaya nga ADHD, di ba, ay attention deficit hyperactivity disorder, di ba? Ngayon po, yun naman pong pagkakaroon ng halimbawa, pagiging late mo, minsan yung hindi mo na-reach yung mga target mo, yung quota mo, yung deadline mo, tapos yung pong yung mga pangyayari po na dahil po sa ADHD, ito po ay pwede pong magresulta ng anxiety naman. So pwedeng magkaduktong sila, kumbaga. Opo. Ayan. Kaya nga po alamin po natin yung anxiety po, ang nagiging resulta po niyan, panic attack. Minsan yung natatakot ka o may nararamdaman ka na hindi mo maipaliwanag kung ano ba yung kinakatakot mo. May mga ganyan po. Pagbaba ng jeep, kinakabahan ka na lang, pinagpapawisan ka talaga ng sobra, hindi mo alam o mabilis yung palpitation mo. Ito naman pong ADHD, ang nagiging naman po nito, hyperactivity. Minsan ayaw mong tumigil. Gagalaw ka, kumbaga parang hindi ka mapakali. Hindi ka mapakali. Patandaan niyo po, pareho po ang nagiging resulta niyan, nahihirapan po silang mag-focus. Nahihirapan po silang magkaroon ng atensyon. Kaya nga po, hindi po ito masasagot sa, halimbawa, binigay ko po sa inyo yung pwede, di ba, na maging symptoms nun. Pero dapat po talaga magpatingin kayo kasi nga po, iba rin po yung ginagawa pong treatment. Paano po siya i-manage ng maayos. Yung ganito ba, Sir Jeric, ito na yung pwede mong gamitan ng psychological testing para malaman which is which?
Meron po kasing pagkakataon, Sir Topi, na hindi na po kailangan ng psychological assessment. Opo. So clinical interview is enough. Opo. Tandaan niyo po, Okay. ang assessment po, ang tinatawag po nating assessment sa psychology ay kinabubuan po ng 3. Interview, observation, at saka po yung tinatawag na psychological testing. During po sa intake process, ginagawa na po namin yung 2. Ginagawa na natin, Sir Topi, yung 2. Yung ating interview, pag-aalam ng mga symptoms, gaano ba kabigat yung mga symptoms, at may tinatawag po tayo na observation. So, kahit po yan, si Sir Topi, ino-obserbahan ko na siya, as well as malamang ino-obserbahan din ako ni Sir Topi. Di po ba? Kaya nga po sinasabi nila na ang mga psychology ay marunong magbasa ng isip. Hindi po. Mahirap pala ka-date ng psychologist habang nagde-date ka, binabasa ka na. Opo, hindi po kami nagbabasa ng isip, hindi po kami manghuhula. Kami po ay tinrain para po sa tinatawag po na observation skills. Yan po, pinag-aralan po namin yan. Pinakita po sa amin yung mga iba't ibang symptoms, kaya madali po kaming maka-obserba. Madali po naming makikita kung yung tao pong kaharap namin ay sabihin na nang meron pong hindi po ganun kaganda yung kanyang, or nagsisinungaling. Yan, yun po yung mga halimbawa. Okay, nako. Maraming salamat Sir Bot, Sir Jeric sa inyong oras ngayong hapon. Napakarami pa sanang katanungan. Ngunit limitado po tayo sa ating panahon. Samantala, magbibigay daan muna tayo para sa ating health meditation. Doctors Online, ang Health Center ng Bayan. Health Meditation. Para po sa ating health meditation mula sa librong Unchanging Grace, Devotion for Each Day of the Year. Ang pamagat, gagawin o hindi. Mahalaga para sa mga pananalig sa Diyos ang focus. Ang taong nakasentro ang pag-iisip, sa dapat niyang gawin ay malaki ang tsansang maisakatuparan ang mga gampanin na nakakapagpatatag sa kanya. Upang magkaroon tayo ng focus sa ating pamumuhay at pagsasagawa ng mga aral at turo ni Jesus. Tandaan, ang uri ng ating pamumuhay ay nakabatay palagi sa salita ng Diyos. Hindi sa swerte, hindi sa horoscope, hindi sa hula, o sa mga pamahiin, o sa mga sinasabi ng planeta. Higit sa lahat, ang uri ng ating pamumuhay ay nakabatay sa pagsasabuhay ng salita ng Diyos. Ang pagsasanay sa kabanalan ay higit na nakakaranas at nakakakita sa pagkilos ng magandang balita sa pamamagitan ng mabuting gawa. Kung maiaalay natin ang Diyos, sa ating Diyos ang 365 days o araw na pagsunod sa Kanya, katumbas nito ay 365 na araw sa paggawa ng mabuti sa bawat taon. Kaya't kung itatanong natin sa sarili natin, gagawin ba o hindi? Alam natin ang sagot. Gawin natin ang pinakamainam at kalugod-lugod sa Diyos. Gumawa ng mabuti, huwag ng masama, at manatiling in love sa Diyos. Kaagapay ating napakinggan, ang dapat nating gawin o ang dapat nating mabuting gawin para kay Hesukristo. Huwag tayong umasa sa swerte, huwag tayong umasa sa hula. Umasa tayo sa Kanyang salita na nagbibigay buhay at pangako na mula sa Kanyang mga salita. Kaya naman mga kaagapay, lagi nating alalahanin na mag-focus tayo sa salita ng ating Panginoong Diyos upang bigyan niya tayo ng matibay na kinabukasan. Tayo po ay manalangin. Panginoong aming Diyos, maraming salamat po. Dahil po sa buhay namin ay nagkaroon kami ng pagkakakilanlan sa inyo. Panginoon, patawarin niyo po kami sa aming mga kasalanan sa isip, sa salita at sa gawa. At sa mga paniniwalang iasa namin ang aming buhay sa mga hula.
Ngunit Panginoon, maraming salamat po sa correction po na inyo pong ibinigay sa amin ngayong araw. Na kami po ay magtiwala at gawin po naming sandigan ng inyong mga salita para sa aming mga kinabukasan. Panginoon, patawarin niyo po kami kung kami po ay nag-iisip na, Panginoon, kaya mo ba to? Pero Panginoon, lagi niyo pong ibinibigay sa amin na kami ay sapat dahil po meron kaming Diyos na higit sa lahat. Maraming salamat, Panginoon, sa araw na ito. Ito po ang aming samo at hiling sa pangalan ni Jesus. Amen. Glosaryo Medico. Pagbibigay kahulugan sa mga salitang medikal. Glosaryo Medico. Melatonin, ito ay isang hormone sa ating katawan na may role ng pampatulog, konektado sa oras ng araw ay produksyon at pag-release ng melatonin sa utak. Tumataas kung madilim at bumababa naman kung maliwanag. Muli ang ating Glosaryo Medico, Melatonin. Doctors Online Billboard. Mga kaagapay, ilang paalala lamang po mula po sa inyong paboritong himpilan ng 702 DZAS FEBC Radio TV. Kaagapay, alam niyo naman po na mahigit 20 years na po tayong, mahigit 20 years na po ang ating pong broadcast transmitter. Kaya naman mga kaagapay, ito po ay ginagamit natin sa loob po ng 25 years. Kaya naman kaagapay, samahan niyo po kami na suportahan po ang ating pong transmitter project na Transforming Lives, Transmitting Signal. Kaya naman mga kaagapay, kung nais niyo pong maging bahagi po ng aming pong proyekto, lalo na po ito sa paggalaw po ng ating Panginoon, maaari niyo po kaming i-message sa 702 DZAS FEBC Radio TV o tumawag o mag-text po sa numero na 0916-296-6620. Uulitin ko po mga kaagapay, maaari po kayong mag-text o tumawag sa numero na 0916-296-6620. Muli kaagapay, ang tema po ng ating pong sama-samong suporta para po sa ating transmitter project ay Transmitting Signal, Transforming Lives. Muli kaagapay, magbabalik na po ang ating kasama na si Dr. Tofi De Jesus. Okay. Maraming salamat po. At mga kaagapay, syempre maraming salamat po sa inyong pagsama dito sa amin sa Doctors Online. Nagpapatuloy tayo sa ating public service sa pamamagitan ng 702 DZAS FEBC Radio TV. At syempre ang inyong programang Doctors Online ay nagpapatuloy sa paghatid ng kaalamang pangkalusugan para sa inyo na aming mga kaagapay. Again, maraming salamat sa ating mga guests ngayong hapon, sa ating mga panauhin, si Sir Jeric Fugen ng EMPAT and of course si Sir Bodge Kadhit ng EMPAT. Sir Jeric, Sir Bodge, anything that you would like to say bago po tayo magtapos sa ating programa? Sa mga gustong kumonsulta, maaari kayong pumunta sa empath.ph na website or you can send us an email sa consultations@empath.ph. Thank you po. Okay, Sir Jeric? Sa panahon po na to, napakahalaga po ng ating mental health. At kami pong mga psychologists, katulong po ang psychiatrist, guidance counselor, at lahat po kaming trained para po sa mental health ay nandito para tulungan po kayo. Tanggalin na po natin ang stigma. Tayo po ay magtulong-tulungan upang maging maayos po ang ating pamumuhay. Maraming salamat, Sir Toby, sa pag-imbita. Ayan, maraming salamat again, gentlemen. And of course, maraming salamat din sa ating mga katuwang na sila Miss Kayla Escalante, ang ProdTech on duty at ang RTV on duty natin. Maraming salamat din po sa ating mga broadcast engineers sa ating Bocaue transmitter site. Inyo na naman pong napakinggan ang isang edisyon ng Doctors Online. Tayo po ay napapakinggan mula Lunes hanggang Biyernes mula alas 2 hanggang alas 3 ng hapon. Ako po ang inyong kaagapay sa kalusugan, psychologist Sir Tofi De Jesus, nagpapasalamat at patuloy na nagpapaalalang pangalagaan ang kalusugan dahil ang kalusugan ay kayamanan. Happy Friday mga kaagapay! Nais po naming makarinig mula sa inyo. Para sa mga kuro-kuro, mungkahi o mga bagay na nais ibahagi sa palatuntunang iyong napakinggan, sumulat lamang sa 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan, One Corporate Center, 46th floor, Doña Julia Vargas Avenue, corner Meralco Avenue, Ortigas Center, 1605, Pasig City. O mag-email sa dzas info@febc.ph.